Masayang araw and welcome again dito sa ating Kuya Otep TV. Ngayong araw wala tayong tutorial, hindi tayo magkakaroon ng tutorial dito sa ating vlog. Ang gagawin lang natin, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. Siguro may pwede siguro o may tendency siguro na mangyari to sa mga makina nyo. Kung merong makina dyan na katulad ng dito sa amin, yung foaming machine namin, ay nagkaroon kami ng problema regarding sa pagtaas ng temperature ng aming chiller. So gusto ko lang siyang i-share just in case na parehas ng senaryo, isa madali nyo ma-determine kung ano ba yung problema ng chiller nyo. Sequence ng problema ng chiller namin is hindi kami makapagbuga doon sa foaming machine namin dahil yung temperature nung para doon sa pagbubuga ng aming foaming ay mataas yung temperature niya. So ang sabi ko, i-check yung water level ng chiller, baka mababa lang yung level. At kung okay naman, nasa high level naman, malaki ang tendency na kulang sa karga yung ating refrigerant, kaya hindi lumalamig yung ating temperature. Kasi jacketed yung ating mga polyol at yung ISO na ginagamit sa ating foaming machine, na yun ang nagko-control ng lamig para dun sa ating mga ISO sa polyol. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Kuya Otep TV mga ka-channel, please subscribe and don't forget to click on notification bell na makikita mo dyan sa baba para updated ka sa tuwing meron tayong mga ganitong uri ng tutorial o ganitong video na ginagawa dito sa ating channel. I-check nyo rin yung mga short video natin dyan. May mga short video tayo na ginagawa sa ating field dito sa ating maintenance. Kaya huwag nyo natin patagalin. Gusto kong ipakita sa inyo kung paano yung naging proseso simula dun sa na-troubleshoot namin hanggang sa na-repair namin yung temperature ng aming foaming machine. Makikita nyo dito mga ka-channel, nasa 30.6 yung temperature ng ating chiller. Ang requirements natin, dapat mag-cut off siya ng 18.0. So, dapat makuha natin, ma-achieve natin yung temperature na yon. Ito naman ngayon, yung pinaka-HMI ng ating foaming machine. Makikita nyo dyan, sa ating polyol tank, sa ating ISO, nasa 30.4 saka 29.7 degrees Celsius. So, napakataas niyan dahil ang pinaka-requirements lang na kailangan is 25 degrees Celsius. Kaya, nagkakaroon ng alarm yan doon sa ating foaming machine. Ang nakalagay dyan, yung ISO tank daw ay nasa temperature out of range. Ganun din yung ating polyol tank. So, yan yung i-address natin para makuha natin yung requirements sa temperature ng ating foaming machine para hindi tayo magkaroon ng problema doon sa ating finished product na ginagawa dito sa ating foaming. Ginawa natin dyan, naglagay tayo ng clamp ammeter sa ating compressor para makita natin kung ilang amperahe ba yung ating compressor kapag nag-run yung ating chiller. So, base nga dun sa nakita natin, nasa 3.12, 3.20 ampere. So, mababa yung reading ng ating amperahe mga ka-channel. Basically, pag ganyan, malaki yung chances talaga na kulang sa karga o halos wala ng karga na preyon yung ating system ng ating chiller. So para mas ma-confirm natin yan, kumuha tayo ng gauge manifold, kabit natin yung pinaka low side ng ating gauge manifold sa ating chiller para ma-reading natin kung ilang PSI ba yung meron sa loob ng system ng ating chiller. So confirmation lang yan mga ka-channel para mas makita natin kung ilan ba yung karga, kung kailangan ba tayo magdagdag or kailangan natin mag-leak test sa ating system, baka may leak niya yung ating chiller. So yan yung mga basically mga ganyan, mga basic na ginagawa natin sa ating chiller mga ka-channel. So base nga dyan sa reading na makikita natin, talagang napakababa almost 20 to 25 PSI lang. Halos kulang sa karga yan mga ka-channel o wala talagang karga. Based sa naging assessment natin, so kailangan natin magkarga yan. Pumorma tayo para makargahan natin yung ating system. Yung refrigerant na gagamitin natin dyan is itong ating R4 o 7C. Yan yung required na refrigerant para sa system na yan ng ating chiller. So, sinimula natin magkarga, nagkabit tayo ng gauge manifold para makuha natin yung required pressure na kailangan natin dyan sa ating system. Habang nagkakarga nga tayo, yung amperahe natin is tumaas na. And then yung pressure natin dito sa low pressure, makikita natin nasa
mahigit 80 PSI na. And then, yung temperature natin ng chiller, makikita natin, bumababa na rin siya mga ka-channel. After nung charging process natin, nakita natin dyan, nasa 18.0 na tayo. Nag-cut off na yung chiller natin dyan mga ka-channel. Ibig sabihin, na-meet na natin yung requirements sa temperature na kailangan natin. And dito naman sa ating polyol, isotang, nasa 21.3 and 24.8, which is pasok doon sa requirements sa 25 degrees Celsius na kailangan ng ating foaming machine. So, ibig sabihin, ang nangyari talaga is nagkulang tayo sa karga. Possible siguro mayroong leak yung system natin at magkaroon tayo ng leak testing after ng ating PM ng ating foaming machine mga ka-channel. So, yan mga ka-channel, sana nakatulong sa inyo yung ginawa nating tutorial o yung sequence nung paano natin na-troubleshoot yung ating chiller kasi hindi tayo makakabuo ng product kapag masyadong mataas yung temperature nun. Ang magiging cost kasi nun, kapag nagbuga ng foaming machine, mabilis yung reaction ng ating foaming at may tendency na hindi tayo makabuo ng ating produkto. So maraming salamat mga ka-channel, pero sana kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe our Kuya Otep TV. At kung mga ganitong tutorial naman, yung mga gusto nyo, minsan nagbablog din tayo o nag-upload tayo ng mga video na yung actual na ginagawa natin sa ating industry. Sayang naman yung pagkakataon na pwedeng siguro na matuto kayo o magkaroon tayo ng parehas ng halos ng troubleshoot ng mga makina natin sa industry, makakatulong itong ating Kuya Otep TV. Kaya naglalambing sa inyo si Kuya Otep, please subscribe to our channel at patuloy nyo supportahan itong ating Kuya Otep TV. God bless and see you soon sa ating next tutorial.